Yon, magandang hapon mga kasinag. Kumusta po kayo? Nandito na naman po, nabuhay naman po si 59 Juicinag. Sinsya na po kayo, bibihira lang po tayo nakakapag-upload, no? Kasi yun na nga, tulad nung mga nasabi ko dun sa mga nauna ko video, hindi na po tayo sa security nagjo-duty, tatrabaho, so wala na tayong ganong time mag-upload ng mga content natin sa security. So paminsan-minsan meron tayong mga reaction video lang, no? Ngayon magre-reaction video rin lang tayo, no? Kasi meron tayong napanood na related to sa trabaho ng 59 at napaka-importante nito mga kasinag, lalong-lalo na po doon sa hindi pamilyar sa service firearm, no? Sa hindi pag-anong trained kung paano po hinahandle yung service firearm dyan sa AOR nyo, no? Naka-duty man kayo o hindi. Okay? So meron po akong nakitang video. Ito yung nakita kong video sa YouTube nung minsan nag-scan tayo ng mga upload ng ating mga 59 na nag-content para nga maghanap tayo ng marireact natin, may ko-content din natin, magre-react tayo sa video nila, no? So nakita ko to, panoorin lang natin to mga kasinag, i-review na rin natin kung ano ba ang ginagawa ni sir, no? Okay, so ipi-play ko lang siya, ha? Hindi ko alam, CCTV video yata to, no? Kung ito ay sa duty nila sa CCTV kasi nasa taas, no? So officer siya, no? 9mm to. So ayan, kinalas niya yung bala, no? Tapos kinakak niya, no? Kinakasan niya, no? Mukhang open barrel, yung mukhang empty naman siya, no? Na-empty na niya. Tinanggal niya na yung magazine, kinak niya, o kinasan niya. So empty na 'yon, no? Okay? So ayan, sinisafety niya pa, no? Ino-open barrel niya pa. Then pinasok niya uli yung magazine, tapos kinasa niya, tapos tinanggal yung magazine, no? So ayan, parang hindi mo alam kung ang gagawin dito ni sir, no? Yun, may nangyari na. Okay, so ito na yon, no? Ano ang ginawa ni sir dito? Officer pa naman siya. Ano ba dapat paano natin tinatrato dapat ang baril pag nasa EOR tayo, no? Mukhang napuruhan yung, hindi ko alam, paa or binti niya, no? So punta po tayo dun sa gun safety, no? Meron po tayong babasahin or titingnan na mga rules, yung gun safety, no? Sa ating mga 59, lalo na po dun sa mga hindi pa trained, napagpaputok naman po kayo, paalalahanan tayo ng ating mga firing officer, then na-perform nyo na naman, no? Pasok nyo yung magazine, naikasan nyo, naiputok nyo, naubos yung bala, then tinanggal yung magazine, inopen cock nyo, o kinasan nyo ulit para safety. So nagawa nyo yun, pero not necessarily pag nagawa nyo na yun, straight na talaga kayo. Pwede pa rin tayong magkamali, pwede pa rin nating makalimutan, no? Kung paano natin dapat i-secured yung firearms para walang mangyaring indiscriminate firing o hindi mangyari itong nangyari kay sir, no? So una, sa gun safety, no? Una ang nakalagay, no? Treat all firearm as if it always loaded. So hindi pare-parehas ang wordings, no? Pag may nabasa kayong iba yung words, parehas lang naman yung meaning nun. Meron ibig sabihin lang po kasi nito is itrato natin lagi ang service firearm. Kahit anong service firearm yan, kahit 38 caliber yan, 9mm, no? Shotgun, kasi yun naman yung mga issued sa ating firearms sa 20 natin usually, no? Karaniwang issue sa atin. Itrato lagi natin sila na mayroong load, no? Kasi iba po yung ibig sabihin ng may load at saka yung nakasaksak lang yung magazine. Pwede kasing may laman yung magazine, isinaksak mo, hindi pa po loaded yon. Ikakasa mo muna siya
bago siya magkaroon ng load. So yun ang ibig sabihin, isipin lagi natin na ang ating service firearm ay may load. Ganon din sa shotgun. Hindi ibig sabihin ng mga shotgun pag kinargahan mo na ng bala, no, may laman na loaded na, hindi pa po loaded yun. Unless ikinasa mo rin siya, saka siya magiging loaded. So yun ang ibig sabihin ng number 1. Treat all service firearm or firearms as if they are always loaded. Laging isipin mo, kahit na tinanggal mo na yung magazine, ikinasa mo siya, walang lumabas, inopen barrel mo na siya, huwag mo pa rin paglaruan. Isipin mo pa rin na laging may laman yan. Yun po ang number 1. Huwag natin paglalaruan ang service firearm. Lalo't lalo na po, hindi pa po talaga tayo train. Pero kahit train ka na, pwede pa rin mangyari sa iyo yan. Ito nga si sir, no? Officer nakalagay sa polo shirt niya. So meaning, baka officer din siya sa 2-0 nila, pero nagkamali pa rin siya. And sad to say, ang tinamaan is yung ano niya, binti niya. Pangalawa po, number 2 sa gun safety. Never point the firearm at anything you are not willing to destroy or you are not willing to shoot, no? So iba-iba uli ang wording yan. Okay? So never point the firearm at anything you are not willing to destroy or you are not willing to shoot. So wag mong itututok ang baril, may laman o wala, kahit saan, kung hindi mo rin lang siya ang iyong patatamaan o babarilin or target mo. Okay? So saan lang dapat siya? Sa baba lang dapat. Kapag hawak mo ang service firearm, dapat lagi siyang nakapoint sa ground. Sa ground lang. Siguraduhin mo rin hindi sa paa mo. Sa ground, sa baba siya, no? Nakatutok, hindi yung sa gitna, sa kaliwa, sa kanan, wala naman tao eh. Sa taas, wala naman tao eh. Hindi rin po 'yun. So ayan ang number 2. Never point the firearm at anything you are not willing to destroy. Okay? Number 2. Number 3. Always keep your finger off the trigger until your sight are on the target and you decided to shoot. Okay? So ibig sabihin, ilabas ang ating finger, daliri, doon sa trigger guard. Doon sa trigger, no? Hanggang sa ang iyong target, ang iyong paningin ay nasa ang iyong target na ay iyong sinisipat na, no? At ikaw ay puputok na, nagdesisyon ka ng pumutok. Okay? So always keep your finger off the trigger until your sight are on the target and you're decided to shoot. So yun lang lagi isasabi ng mga hobby trigger, na laging nakasuksok yung trigger, yung daliri sa loob ng trigger, laging nakahawak sa trigger. Hindi po ganun, no? Habang hindi pa kayo puputok, kahit nandoon ka na sa target range, nakatutok na yung baril mo doon sa target, hindi mo pa rin dapat ipinapasok yung daliri mo sa trigger guard hanggang hindi ka pa puputok. Okay? So ang tamang process, ang tamang proseso or procedure kapag nakatutok na yung service firearm mo doon sa target, sinipat mo na, nakita mo na yung bullseye, yung patatamaan ng bullseye, okay ka na, then ready to shoot ka na, saka mo lang ipapasok ngayon daliri mo, then putok. Okay? Ngayon putok. Ngayon kung unang target mo, unang putok mo, sinipat mo, ilabas mo muna. Sinipat mo yung target mo kung tinamaan. Ilabas mo muna yung daliri mo, syempre. Ilabas mo ang daliri mo. Pwede mong i-point muna sa baba yung yung service firearm mo. Then tingnan mo kung tumama para makita mo yung adjustment kung saan ka ba, no? Kung 8 o'clock, kung 6 o'clock, 12 o'clock, kung paano yung target mo para ma-adjust mo. Then ganun uli. Itutok yung baril doon sa target. Kapag nakita mo na yung target mo and ready to shoot ka na, saka mo lang uli pasok yung daliri mo doon sa trigger guard para nalabitin yung
trigger. Okay? So yun ang number 3. Number 4, know your target and what is beyond it. Okay? So ang ibig sabihin, dapat alam mo yung target, yung tatargetin mo, at ano ang nasa likod, no? Ano ang nasa likod nun? Kasi baka mamaya ang nandoon is may mga tao or yung mayroong pwedeng matamaan na iba. Sa target range ka naman, so bibihira naman siguro yun na magkaroon ng tao doon sa kung nasaan yung target mo, no? Yan. Pero para sigurado, no? Kaya nga gun safety, no? Siguraduhin mo pa rin kung ano yung nasa likod. Kung alam mo naman yan pader na, malamang walang tao and safe yun para pumutok ka. Okay? So ayan po yung ating 4, no? 4 lang yung gun safety, no? Or minsan ang tawag nila cardinal role of gun safety or gun safety. Kung ano man yan, basta yan ang dapat alamin natin bilang isang 5'9", isang gwardiya, no? Huwag tayong lalaro ng baril. Okay? So officer ka man or subordinate ka man, disiplina lang kailangan natin para po walang mangyaring mga ganito, no? Huwag yung dahil walang tao, safety naman, walang tao, ako lang mag-isa dito sa kwarto, bago pa tayo sa serbisyo, gusto pa nating mapamilyar doon sa service firearm, no? So pwede nating gawin, walang tao, no? Tatanggal natin magazine, kakasakasan natin, kakalakalabitin natin. Huwag po nating gagawin yun, no? Kung gusto nyong matuto talaga, paturo kayo sa siguradong marunong din doon sa gun safety, no? Basta siguraduhin lagi yung 4 na sinasabi nung gun safety. So panoorin po uli natin tong video ni sir, no? Okay. So ayan, tinanggal niya, kinasakasan niya, no? Mukhang nasa ano nga siya, isang post, no? Yan, open barrel niya eh. Inopen niya naman, oh, walang laman. Oh, sigurado walang laman. Ang problema, ipinasok niya uli yung ano. Pinasok niya uli yung, no? Kinakasan niya, wala nang laman eh. Pinasok niya uli yung magazine, tapos ginasa, tapos tinanggal niya. Ngayon, yan. Nung kinakasan niya, di ba, pinasok niya uli yung magazine, tapos kinasan niya, tapos tinanggal niya agad yung magazine. Yung time na kinasan niya, naloadan na nga. Yun yung sasabi natin nga, kapag yung magazine ay may laman, ipinasok mo yan dyan sa, sinuksok mo yung magazine at ikinasa mo, automatic magkakaroon ng load na isa, no? Tapos tinanggal niya yung magazine. Yan, kinasa niya uli. Siguro nga dahil ano niya, na isip niya na, may load to kasi kinasa ko eh. So ang ginagawa niya, kinakasan niya nga uli, oh, para matanggal yung na-load, no? Yung na-load na bala para matanggal uli. Unfortunately, ano nangyari? Hindi natanggal yata, no? And kinalabit niya. Ang problema nga uli, ang sinasabi natin sa number 2, do not point to anything, kahit saan, no? Sa ground lang dapat nakapoint yan yung service firearm mo, kung ikaw may naglilinis, ikaw may nagtuturo, ano, no? So hindi, mukhang kinalabit niya, nakatagilid pa, nakaganon yung baril, oh. Nakaside, hindi nakatutok sa ground, nakaside, o yun, ayan, tama sa paa niya, sa binti niya, o ano. So yan, snappy naman si sir, kasi ayan, oh, kumuha agad siya, tinanggal niya yung sinturon niya, tinali niya doon sa binti niya, siguro para hindi siya maubusan ng dugo, no? Para hindi magtuloy-tuloy yung tagas ng dugo, no? Okay, so ayun lang mga kasinag, uli paalala sa ating mga 5'9", officer man tayo, sa subordinate man tayo, kailangan natin ng disiplina para dyan sa baril na yan. Sundin lang natin yung 4 na cardinal rules or cardinal gun safety, no? Para walang mangyaring ganun
or indiscriminate firing dyan sa AOR natin. Ang masama pa dyan, may nasaktan, no? Mas okay lang kung pumutok siya at walang tinamaan. Nga lang, yung mga ganun indiscriminate firing, kapag nalaman ng mga agency niyo yan, supposedly RTO ka agad dyan, no? RTO ka agad. So explain why ka, bakit nangyari, and baka malipat ka ng pwesto, no? Or baka iporto ka, kasi hindi dapat ginagawa yan, no? Depende sa explanation mo. Pero sa explanation ni sir, may video pa, wala talagang dahilan, no? Naglaro lang talaga siya, inalam niya lang, hindi ko alam, curious lang siya. Okay lang sana kung nag-aano kayo kung nagto-turnover kayo, no? Kung nagto-turnover kayo nung kapalitan mo, no? Ginawa mo naman yung procedure, tulad tinanggal niya yung magazine, kinasa niya uli para matanggal yung yung na-load na bala. Unfortunately nga uli, may ganun talagang pangyayari, no? Hindi natin inaasahan. Akala natin okay na. Pero pagkasa niya, pagkalabit niya, na dapat sa ground dapat nakatutok, nakaside sa binti niya tumama, no? Pero para sigurado ka, pag inopen mo yung barrel ng ganun, silipin mo. Siguraduhin mo, silipin mo. Kung may wala, okay na. Pero kung meron, ang gawin mo, ikasa mo lang ng ikasa, no? Baka hindi lang mahatak agad yung bala palabas, no? Hindi lang niya ma-extract yung bala dun sa barrel. Basta't ikasa mo lang ng ikasa hanggang sa may makita kang tumalsik. Tatalsik yun, yung bala. Pag wala kang nakitang tumatalsik, silipin mo. Pag hindi matanggal talaga, bitawan mo na yan. Wag mong kakalabitin. Tumawag ka na ng officer mo. Okay? So para safety, no, wag magbabaka sakali. Wag magbabaka sakali mga ka-59, no? Okay? So hanggang dito lang po muna tayo. Sana po meron tayong napulot na kunting aral, no? Ito po lang yung 59 Juicy Nag, nagsasabing magandang araw, magandang buhay. Ingat-ingat pong lahat. Yes sir.